106.7 Energy FM. Same, pero iba! Hello everybody! Kumusta naman po ang lahat? Oras natin, 1:26. Happy Monday! Kumusta po ang lahat? Sana masaya ang lahat ngayong Lunes na Lunes. Dapat naman talaga simulan po natin ang week natin ng super saya. Live po tayo ngayon kasama ang aking baby duck. Oo, may baby duck na usong-uso. Hindi ko alam kung saan to nag-start pero late na talaga ako sa mga ano lagi. Ayan, andito na siya. Hindi ko alam kung tama to. Ayan, makikita niyo po ang aking baby duck dito po sa ating live. Hanapin niyo lang Energy FM 106.7 o kaya naman sa DJ Kara sa fanpage ko, DJ Space K-A-R-A. Ayan, and please like and share this live video para masaya tayong lahat. Happy afternoon, happy Monday everybody. Ayan, sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Sana masaya kayo, sana nakakain na kayo at sana nakapag-relax kayo ngayong weekend, 'di ba? 'Yun ang mahalaga na nakapag-relax tayo kasi minsan nakakalimutan na talaga natin ang ating sarili kasi wala tayong ibang ginawa kundi pasayahin ang mga tao sa paligid natin, not knowing na ikaw na pala yung nasasaktan at nahihirapan. Diba, aminin mo minsan ganyan, puro ka all out, pero sa'yo parang, ba't ganun? Paano pag ako na? O yun. Kaya wag mong kalimutang pasayahin din ang iyong sarili. Napaka-importante niyan. Okay? At dahil dyan, since it's Monday, gusto ko rin i-remind sa'yo na bukod sa pagpapasaya ng sarili mo, syempre alagaan mo din ang health mo. Kaya naman, meron po tayong mga MX3 capsules. Ito po ay food supplement na makakatulong sa katawan natin kasi wala siyang halong chemicals. Kaya magandang inumin mo talaga ito para makatulong sa'yo. Ito po ay low in sodium, fat-free, cholesterol-free, at merong alpha, beta, at gamma nutrients. Meron ding antioxidants at anti-inflammatory properties. Dumaan din po ito sa state-of-the-art, ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya naman, umani po ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Para sa mga katanungan, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yan. Wag mong kalilimutan lagi ang health mo. Sana nakatulog ka na mahaba last night, no? Yung mga puyat dyan last night, sige. Maya ka na ulit matulog. Alam mo, ang technique daw dyan, agahan mong gumising. Para pag maaga kang gumising, syempre, parang aantok-antok ka the whole day, di ba? Lalabanan mo yun. Tapos yung body clock mo, mag-a-adjust din. Dahil maaga ka nagising, maya-mayang, siguro mga 7, 8 p.m., makakatulog ka na agad. Try mong gumising ng 7 a.m., ganyan. Parang ano ka lang nasa school, yung papasok sa... Bakit dati kaya mo? Nako! Di ba dati, di natin alam kung paano natin nakaya yun, no? For the longest time. Mula pagkabata, gumigising tayo ng 6 a.m., 7 a.m. Aminin mo, di ba? Pero ngayon parang, siguro dahil nakatamaran na natin, yung iba parang, ay, sarap matulog, ganyan. Di ba? Pero kung tutuusin, kaya naman talaga. Kung itatawid mo din, di ba? Kung gusto mo talagang isang bagay, kayang-kaya yan, di ba? Wow! O siya, eto na muna. Ang chikahan natin ay mabibitin muna kasi eto na muna ang ating love story ngayong araw na ito na mapapakinggan natin dito lang yan sa Sincerely, Kara. Having a best friend is a very wonderful thing. Kasi parang feeling mo, lahat ng sikreto mo,
Siya ang nakakaalam, nakadiary sa kanya. Kumbaga, siya ang iyong human diary. At syempre, masarap din sa pakiramdam na pag may problema ka, pag masaya ka, meron kang pagsasabihan na pinagkakatiwalaan mo. Pero paano nga ba kung yung taong pinagkakatiwalaan mo sinira ang lahat sa isang iglap? Yung isang bagay na hindi mo ine-expect na gagawin sa'yo, gagawin pala talaga sa'yo. Ito ang story ni Jacob, 22 years old, at meron siyang best friend na si Dexter. Bata pa lang sila, sabay na silang lumaki dahil magkapit-bahay sila. Nung high school sila, medyo nagkalayo sila kasi lumipat ng bahay, pero yung ugnayan nila bilang magkaibigan, andun pa rin. Lumalim pa nga ang pagiging magkaibigan nila nung nag-college na sila dahil nakatira sila sa iisang apartment at pareho ding university ang pinapasukan nila. Until one day, biglang nagbago ang lahat. At sabi ni Jacob sa girlfriend niya, ano kayang meron sa best friend ko? Bakit parang nag-iba yung treatment niya sa akin? Mainit yung ulo, hindi na kami nag-uusap. Ano nga kaya ang problema? Ano nga kaya ang nangyari sa friendship ni Jacob at ni Dexter? Well, let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara, ako po si Jacob, 23 years old at nakatira sa Malolos, Bulacan. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang masakit at mapait kong karanasan sa aking kaibigan. Best friend kong ituring ko na si Dexter, DJ Kara. Bata pa lamang po kami, kilala ko na po siya dahil dati po kaming magkapit-bahay. Noong nag-high school, ay napalayo po ako sa kanya DJ Kara dahil lumipat na rin po kami ng tirahan, subalit na natili pa rin po ang aming ugnayan dahil parehong school po ang pinasukan namin mula elementary hanggang high school. Mas lumalim nga ang pagsasama namin DJ Kara nung nag-college kami sapagkat nakatira kami sa isang apartment dahil na rin sa parehong university ang pinasukan namin. Pero one time, bigla na lang pong nagbago ang lahat DJ Kara. Hindi na po kinikibo ni Dexter. Naging mailap siya at lagi siyang gumagawa ng paraan para maiwasan po ako. Kinuwento ko po ito sa aking girlfriend DJ Kara at humingi po ako ng advice. Sinabi naman po niya na nag-overthink lang po daw ako dahil baka pagod lang po si Dexter dahil na rin sa graduating po kami. Pinakinggan ko po ang aking girlfriend DJ Kara at binigyan ko nga ng space si Dexter. Akala ko noon DJ Kara magiging mabuti na po kami pero mas lumala po siya. Bigla na lang po siyang nagagalit sa akin nang hindi ko alam ang dahilan. Muntik na po kaming magbugboga noon pero napigilan ko po ang sarili ko. Until one time po, nakita ko po na may pregnancy test kit sa bag niya at nagulat po ako nang makita kong positive to. Nakabuntis po si Dexter. Dahil po sa mga ginawa niya sa akin DJ Kara, bala ko po sana siyang gantihan at isumbong sa mga magulang niya. Sinubukan ko pong i-access ang Facebook account niya para masabi sa parents niya na nakabuntis siya na sa kanya mismo nang gagaling. Pero nagtaka po ako sa nakita ko DJ Kara kung bakit nasa recent chats niya po yung girlfriend ko. Nagulat po ako sa nalaman ko DJ Kara. 3 months na po palang buntis ang girlfriend ko. At ang kaibigan ko na si Dexter po pala ang nakabuntis sa kanya. Sobrang sakit DJ Kara. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat. Sana panaginip na lang po ito. Sana talaga panaginip na lang na nabuntis ng best friend mo ang girlfriend mo. Tapos itong si girlfriend, nung tinanong mo, maang-maangan ng lola mo, di ba? Bakit kaya ako iniiwasan ng friend ko? Ang sagot,
baka ano lang, baka ganyan lang, baka overthink ka lang. Yung pala, siya na yung kasamang gumawa ng panluloko sa'yo. Akalain mo yon. Ako, ang dami talagang sinungaling sa mundo. Si ate girl, kasama sa pagbetray sa'yo. Ang sakit niyan, Jacob, kasi dalawang tao na malalapit sa buhay mo ang nanloko sa'yo, hindi lang isa. Ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Jacob na nabetray ng kaibigan, nabetray pa ng girlfriend? Ay, grabe naman, lahat na, di ba? Parang wala ka nang susumbungan kasi kung isa man sa dalawa, di ba, pwede ka pa may sumbungan sana. Kaso wala, pareho sila. Sige, tingnan natin ang inyong mga comments ito sa ating Facebook Live. Please share our Facebook Live. Like. Share nyo na ngayon para masaya tayong lahat. And hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 or DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. O yan, magbasa tayo ng mga comments ninyo kung ano nga ba ang masasabi nyo sa storying ito ng betrayal. This is a story of betrayal. Sabi dito, Hi DJ Kara, wala na pong masasakit pa sa kaibigan na nanloko sa'yo dahil pinaniwala ka niya na friends kayo. Yun pa talaga ang kahulugan ng friendship? Ay, sakit. Sabi ni Donnie. Yun nga ba talaga ang kahulugan ng friendship, no? Ay nako, eto pa. Ang sarap po na meron tayong tinuturing na best friend na halos parang kapatid na ang turingan natin. Kaso kung siya mismo ang sisira sa pinagsamahan nyo, lahat mababaliwala at masasayang. Hindi ka mahal ng girlfriend mo at hindi tunay naman na kaibigan ang turing sa'yo ng BFF mo. Wala siyang respeto at hindi alam ang ibig sabihin ng delikadesa. Move on ka na. Sana maging aral po sa'yo ang nangyari. Sabi ni Rhea. Hindi matatawag na best friend yon, harap-harapan ng panluloko. Hirap na talaga magtiwala sa panahon ngayon. So sad. Sabi naman to ni Ate Sheila. Nako, so sad naman talaga kapag yung best friend mo, eto kagaya nito, ahas yung best friend mo. Sakit, move on ka na. Sabi ni Ate Ruby. Snake, friendship over, sakit. Sabi naman ni Ate Letty. O nga naman, masakit naman talaga to. Dapat talaga kilalanin mo ang mga friend. Hindi yun matatawag na friend kasi binitray ka. Sakit nga. Ay nako, sausawa na lola mo. In short, salawahan to the highest level. Pasalamat ka na lang, maaga pa niyang ginawa yun. Huwag mong iyakan ang ganong babae. Hanap ka na lang ng iba. Good luck. Sabi naman ni Ate Jonah. Ay, ang sakit naman. Grabe naman to. Pinasukan na naman ng demonyo yung best friend mo at ang makati mong GF. Iwan mo sila. Move on. There's more for you. Bata ka pa. Ahas ang best friend mo. Sabi ni Jane. Naku, na double kill si Jacob. Dalawang malapit na tao yung nanloko sa kanya. Dalawang ahas pala ang nasa tabi mo. Jacob, makakahanap ka rin ng para sa'yo. Sabi naman ni Rodelie. Grabe yun. Ay nako, nagkala talaga mga ahas sa mundo, no? Ay nako naman, ang lala, doble ang sakit for you. Best friend, girlfriend, ahas. Sabi ni Jacqueline. Cobra po. Grabe naman sa cobra. Cobra po ang best friend mo at ang girlfriend mo. Move on ka na lang. Akala ko sasabihin, Cobra po ang best friend mo at sawa naman ang girlfriend mo. Sabi naman to ni Ate Marites. Ay nako, grabe naman po talaga Pero alam nyo, ang dami po talaga nagkalat sa mundo na ganyan. Yung mga bagay na hindi natin ine-expect na magagawa sa atin. Magugulat na lang tayo, paano mo nagawa sa akin yun? Di ba? Parang, saan ang gagaling yun? Anong ginawa ko sa'yo? Pero pinakamasakit talaga sa lahat na yung tinuturing mong best friend ay binitray ka. Wala nang masasakit pa dun. Mas madali pa nga magpatawad ng kaaway kaysa sa kaibigan na nagbetray sa'yo. Diba? Ang hirap tanggapin nun. It will take time bago ka makamove on kasi parang hindi mo matanggap na anong ginawa ko sa'yo? Tinuring mo ba talaga akong kaibigan? And matatawag mo ba talagang kaibigan ng isang tao na nagbetray sa'yo?
Kaibigan nga ba talaga ang tawag doon? Kasi kung tinuturing kang kaibigan, hindi niya gagawin yun sa'yo. Lalo na kung ganito kalalim na sinulot, binuntis pa yung girlfriend mo. Bakit? Walang respeto sa'yo. Sa dami-dami ng babae sa mundo, bakit yung pag-aari mo pa, bakit yung girlfriend mo pa yung kinuha? Hindi siya natakot na masira ang friendship ninyong dalawa. Mas inuna niya ang selfishness niya. Inuna niya ang sarili niya bago ikaw. Wala siyang respetong binigay sa'yo at tinanggalan din niya ng tiwala ang friendship ninyong dalawa. So I think kapag mga ganitong klaseng kaibigan, tinatapos na to eh. Ako naniniwala kasi ako na may mga bagay na dapat mong i-cut off. 'Di ba? You can forgive. Kapag halimbawang genuine yung forgiveness na hinihingi sa'yo, we can always forgive. Pero yung lalim ng ginawa sa atin, minsan mag-iisip ka dapat pa bakit ang pagstayin sa buhay ko? Siguro naman karapatan ko na bigyan ng peace of mind yung sarili ko. Karapatan ko rin sigurong huminga nang wala ka na. 'Di ba? Kasi minsan doon tayo magde-decide na sino sa paligid natin yung magsistay sa buhay ko at sino yung papaalisin ko na sa buhay ko kasi yun yung makakatulong sa akin. I think that's very important na pag-iisipan din natin yun. 'Di ba? At the end of the day, it's always you. Dapat yung feelings mo ang importante. Yung peace of mind mo. Yung kapayapaan sa buhay mo. Kaya sana humingi ng tawad sa'yo yung best friend mo. Pero kung hindi man, hindi mo siya kawalan. Nakilala mo lang yung tunay niyang kulay. Pinakita lang niya yung tunay niyang kulay sa pagbebetray sa'yo. At huwag mo nang panghinayangan yung mga klase ng tao ng ganun kasi hindi mo deserve yun. Naging mabuti kang kaibigan, pero anong kapalit? Trinaidor ka. At huwag kang manghinayang pakawalan yung mga taong ganon sa buhay mo. At para naman sa girlfriend mo na nakakaloka naman din, na mapagpanggap lahat na, di ba? Nagtanong ka na ibig sabihin nagduda ka na hindi pa rin umamin. Pinatos din yung best friend mo, wala ring hiya sa'yo, hindi na rin nahiya. Di ba? Anong klaseng pagmamahal din yung maibibigay niya sa'yo? Wala na masasakit doon sa nagkampihan silang dalawa. Your girlfriend and your boyfriend having a thing? Ang sakit nun. Well, alam mo, Jacob, sana magkaroon ka na ng peace of mind. Let go of the people that hurt you. Yan ang makakatulong sa'yo. Pakawalan mo na silang dalawa. And build a new life. Kasi habang nandyan sila sa paligid, masasaktan at masasaktan ka. Ganun talaga. Sometimes, nangyayari yun sa buhay natin na akala natin sobrang saya na, sobrang okay na ng lahat, tapos biglang gagawin sa atin yun. Kapag nangyari yun, kalimutan natin. Ibaon natin sila sa limot. Panahon lang din na makakatulong sa'yo para ma-overcome and maka-forget sa ginawa nilang sakit sa'yo. Kaya nga sabi ko kanina, diba, it's easier to forgive an enemy than to forgive a friend kasi malalim ang pinagsamahan nyo ng kaibigan mo, same with your girlfriend. At sana sa mga nakikinig, sana wag nyong gawin. Sana itong love story ni Jacob ay magsilbing aral. Kung nagkakaroon kayo ng pagtingin sa mga jowa ng best friend nyo, umiwas na lang kayo. Kesa makasira kayo ng relasyon at makasira ng friendship. Diba? Umpisa pa lang, gawan nyo na ng paraan, iwasan nyo na. Sana wag mangyari. At sa mga nangyari na, humingi kayo ng tawad kasi hindi nyo alam kung gaano kasakit yung pakaramdam ng masaktan ng isang kaibigan na pinagkatiwalaan at masaktan ng isang girlfriend na tinuring mong kabiyak ng buhay mo at pwede mong makasama in the future pero binasag nilang dalawa yon. So, ask for forgiveness.
Jacob, I hope na in time mahanap mo rin yung happiness na walang kasamang pagsisinungaling, betrayal, at mabuo ulit yung tiwala mo sa mga tao sa paligid mo. There is no pain greater than the pain of betrayal, especially from those closest to you. Sincerely, Kara.